A new milestone for actress Catherine Bernardo. The Asia superstar lets the cat out of the bag on Instagram, announcing she's getting a wax figure at Madame Tussauds in Hong Kong. Bernardo is set to become the 5th Filipino to be immortalized on wax, following Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, and Catriona Gray. And of course, Ann Curtis, one of Catherine's movies, 2019's Hello, Love, Goodbye, with Alden Richard, was set in Hong Kong. That film became the first Filipino movie to earn over 1 billion pesos globally. Tigilan ko lang talaga maging emotional kasi para naming mga ano yan eh, baby boy and baby girl namin yan dito, especially si Kakay malapit sa akin yan. I feel a special, parang walang pwedeng gumalaw kay Kakay, baka masapo ko talaga. Yung ganong feeling. Mabait din kasi, walang yabang sa katawan, and Patrick as well. But, yun eh, alam mo, if I were in Patrick's shoes, I would be very devastated. And yun yung nararamdaman ni Pat ngayon. Knowing him to be able to perform a lot of dance showcases here in the show. Ramdam ko yung frustration, and actually may konting galit yun. I don't know. Kung ako yun, I would really be mad at myself. Kung ako I'm not saying that's Patrick's reaction towards it. Hello Countdown fans! Ang mga items natin, Hello, Love, Goodbye na feature sa BNC or Billionaire News Channel. Bagong post ni Ma'am Catherine na sobrang kulit at ang sobrang ganda mga kasambreros at marami pang iba. So pinakauna na nga dito mga kasus na sige, unahin ko na muna itong isa na nagtigil no si Sir Alden ng kanyang emotion, ng kanyang pag-iyak mga kasambreros dito sa dun sa may segment pala nila sa finale. No, hindi ko ito nasali. Hindi ko ito nasali mga kasambreros nung nakaraan kasi nga sila Kakay at saka si Patrick. Si Patrick kasi yung partner dapat ni Kakay, di ba? So sabi ni Sir Alden dito, nagpigil siya ng emotion, ng iyak at that time mga kasambreros nung nagsasalita si Kakay sa mismong stage ng Stars on the Floor, no? Tapos ay kasi parang sobrang close doon ni Kakay sa kanya ng sabi niya pag may gumalaw kay Kakay, masasapok ko talaga, sabi ng gano'n ni Sir Alden mga kasambreros. So parang gusto niya ipagtanggol si Kakay, walang pwedeng gumalaw kay Kakay, walang pwedeng mapigan gano'n. So kasi nga grabing iyak niya Kakay mga kasambreros na hindi ko lang kung sino yung partner niya na kasi si Patrick yung pinaka-original niya talaga na partner. Kaso parang nagka-injury siya. So hindi na siya pwedeng sumayaw mga kasambreros. No? So nung finale nga ay iba yung partner niya ni Kakay. So hindi ko lang kung sino mga kasambreros. No, sorry po. So yun, pero nga grabe ang ni Sir Alden kay Kakay, yung protection niya na sabi niya na kung siya yung nasa lugar ni Patrick, medyo magagalit sa sarili niya kasi nga hindi siya nakapagsayaw. So hindi naman hindi naman ginusto ng lahat na magkaroon ng injury no si Kakay kasi Patrick mga kasambreros. So yun po. And then ito, so yung next item natin, yung bagong post ni Ma'am Catherine, no? Parang nagmerienda siya dito, sabi niya mga kasambreros. So of course no, as part of her endorsement siguro ito sa KFC mga kasambreros, na kung saan siya nga ay isa sa mga main brand endorsers mga kasambreros. So ang comment niya or caption sa kanyang post sa Instagram wall na mismo ito pinost, hindi sa Instagram story mga kasambreros. Sabi niya dito ay BRB, no, be right back, merienda break, sabi ng gano'n ni Ma'am Catherine. So very short lang yung kanyang caption mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine ay kumakain ng tawag dito ng KFC, of course. Hindi ko lang kung spaghetti ba ito or spaghetti ba ito or fried chicken mga kasambreros. Pero po ng kulit ni Ma'am Catherine dito kasi naka all black siya. Tapos yung kanyang hindi ko lang kung palda niya dito mga kasambreros, yun yung naman yung parang sa bench no na regalo nga ni or parang kapareho sila ni Sir Alden mga kasambreros ng suot na na pantalon na loose mga kasambreros, kasi kamukha talaga siya nung pantalon ni Sir Alden na ginamit niya sa bench fashion show mga kasambreros. So ang cute ni Catherine, no? Hindi ko na sama to kagabi kasi late ko na rin na
nakita at saka napansin mga kasos. And yun nga, natapos na yung mga items natin kagabi bago ko ito nakita mga kasembreros. So, pero nang cute lang ni attorney dito. And nakaka-amaze kasi si Sir Alden busy sa McDo. Siya naman ito sa KFC mga kasembreros. So, magkaaway yung kanilang magkakompetensya yung kanilang dito, fast food brands or fast food companies, pero pareho silang fast foods mga kasembreros, no? KFC versus McDonald's. So yun talagang low-key lang dalawang ito mga kasembreros, no? Kasi alam natin nag-usap talaga ito. Sobrang cute ni Kuting dito ni Ma'am Catherine mga kasembreros ni attorney. So, kunwari, kumakain siya. Hindi ko alam kung anong kinakain niya dito, hindi niya pakita. Baka one-piece chicken or spaghetti or something, mga kasembreros. Pero, pag KFC talaga, fried chicken talaga yung yung tumatatak sa isipan ng tao. Kasi nga, KFC, kapag fried chicken, KFC. So, joke lang po, mga kasembreros. Pero pa, fried chicken talaga ang kanilang parang famous trademark, mga kasembreros. And then ito, guys, ito muna. Sir Alden, ito na yung video mga kasembreros, no, nung kanyang pag-turnover kahapon, turnover ceremony sa Ronald McDonald Bahay Bulilit, no, Foundation mga kasembreros. So, ang cute, no, kasi Gawin Bulilit dati yung part na show si Ma'am Catherine mga kasos ng Gawin Bulilit. Tapos ito naman ay Bahay Bulilit. So, parang may connection mga kasembreros, no, kay Ma'am Catherine. Itong bulilit. So, ito napansin ko rin kagabi. Hindi ko lang na-mention yung bulilit mga kasembreros. So, RMHC pala ito mga kasembreros. So, parang siya, no, mini school, parang kindergarten, something like that. Tapos may gym. Tapos ang lupit ng ginawa ni Sir Alden dito mga kasembreros. So, alam ko pag gaganto, kahit na in-invite lang siya na mag-turnover something, ay alam ko may binigay na naman itong cash donation mga kasembreros. Hindi maaaring walang binigay to Sir Alden. Knowing Sir Alden, no, sobrang bait at sobrang kind nito ni Sir Alden mga kasembreros, kung kaya hindi pwedeng walang naiaambag as long as there's a chance to help. Talagang he really helps mga kasembreros. So, ganun siya bait at saka kind mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ang cute na ginawa ng isang... Sige ito na mga kasembreros itong na-feature ang Hello, Love, Goodbye. Na-mention mga kasembreros kasi nga dito sa Billionaire News Channel or BNC mga kasembreros ay na-feature si Ma'am Catherine doon nga sa kanyang wax figure ng Madame Tussauds mga kasembreros sa Hong Kong. Tapos na-mention dito yung Hong Kong na yung Hello, Love, Goodbye nga ay ginawa sa Hong Kong mga kasembreros. So, English speaking ito mga kasembreros, no? So, ito ay nakaka-touch mga kasembreros. Tapos, na-mention ni Sir Alden dito, no? Kasi nga ay partner sila sa Hello, Love, Goodbye mga kasembreros. So, ang cute lang, ang lupit mga kasembreros kasi na-feature. At saka na-mention ng Hello, Love, Goodbye and Sir Alden mga kasembreros. No, Kathleen lang sa kalam. Alam niyo parang sila? Parang minumulto. Yung term ng minumulto. Pero parang sinusundan sila ng hindi naman siya, I would say, tadhana. Parang gano'n. Kasi, imagine niyo yung Hello, Love Again, yung Hello, Love, Goodbye. Di ba? Past due na, lumipas na yung taon. Pero parang sinusundan pa rin sila ng awards na kaliwat kanan mga kasembreros. Ang Hello, Love, Goodbye, di ba? Nahalungkat na naman kasi nga dito na ginawa na naman si Ma'am Catherine ng Madame Tussauds wax figure. So alam niyo yun, parang gumagapang pa rin sa kanila, kinoconnect pa rin silang dalawa mga kasembreros. So dito mo nakita yung kanilang kapalaran na talagang they're destined to be someday mga kasembreros, no, na magpartner ang Kathleen mga kasembreros. And yun nga, minsan nakaka-frustrate itong mga vloggers na source nila si Mark Alcala at si Ma'am Catherine Spotted, tapos nag-live-in na, tapos may mga ganun pa na ako nakita kagabi mga kasembreros, no? Pero deadma kasi
kahit ni isang resibo na alam mo yung parang kung spotted sila na magkasama, sana kahit isang picture, isang video lang, di ba, lalabas na magkasama sila, pero wala no, puro source lang mga kasusam. Maliban kay Sir OG kasi ay may iba pang mga vloggers at saka journalists din mga kasumberos na nagsabi na ganun nga kasi pinagmumulan nun ay si Sir OG Diaz, tapos tawag dito ginagaya lang din nila, so parang ganun mga kasumberos. So parang gumagapang-gapang na lang yung hindi totoong information mga kasumberos. So pero dead man sa ganun mga kasumberos. And then ito, next item natin mga kasumberos. So kagabi, si Max Stevens ay pumunta pala talaga si Alden no, doon sa kanyang kaibigan na si Gladys mga kasombrero, si Glads V. Tapos ay parang nagpa-blow pa siya ng candle doon mga kasombrero, doon sa may parang hindi ko kung cake dito. So parang ganun mga kasembreros no. Sobrang cute lang talaga mga kasembreros, at saka sobrang bait ni Sir Alden sa kanya mga friends. Kasi nga ay tawag dito, nag-abala pa talaga siya mga kasembreros, so para sa kanyang friend mga kasembreros. So parang kung si Sir Alden yung magiging friend mo ay parang busog ka parate, tapos parang galante parate no, minsan naabuso na lang si Pops Alden no. Pero yun po no, hoping na hindi na mauulit mga kasembreros yung kanyang pag-abuso sa kanya mga kasembreros. Alright, sinasya sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Today is October 25, 2025. Naku po, weekend na mga kasembreros no. Happy Saturday so far sa inyo mga kasembreros and mga Kathleenatics. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito medyo mahirap nga lang mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Kahit Mahirap. James 2 verses 8 to 9. If you really fulfill the royal law according to the scripture or the Holy Bible, you shall love your neighbor as yourself. You do well. But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. So, ito mga kasembreros, kahit mahirap, alam kong lahat tayo nakakaranas ng ang hirap mahalin na ating kapwa-tao, ang hirap nilang kumapaibigin, ang hirap nilang i-care. May mga taong gano'n no? Kapag hindi ka sanay lalong-lalo na, tapos kailangan palang mahalin sila according sa salita ng Panginoon. Tapos sabi kasi ni Apostle James dito, ni Apostle James, ay kapag kung talagang sinusunod natin ang royal law, no, kasi yung two greatest commandments, diba? Kasi sabi nito royal law, kasi nga two greatest commandments ang love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love your neighbor as you love yourself. So isa ito sa pangalawa sa royal laws mga kasembreros or greatest commandments ng ating Panginoong Jesus mga kasembreros sa atin. So and parati nating isipin kung iisip natin ito or kung nararanasan natin na kahit manghirap naman ang aking katrabaho, ang aking kapatid, ang aking asawa minsan, ang aking kapitbahay, no, ang ating kapwa-tao in general. Ang hirap nilang mahalin, no, ang hirap magmahal mga kasembreros. Pero isipin natin parati na kung ano ang ginagawa natin, yun din yung ibabalik sa atin. So kung nagmamahal tayo, if we care for them, if we show kindness to them, if we help them, ay hindi man sila yung mismong magbabalik sa atin or tutulong ulit sa atin, pero may gagamitin ang Diyos in the future. Kasi ang Diyos po natin ay patas yan mga kasembreros. God is the God of fairness. He is the author and source of fairness mga kasembreros. Kasi ang tao sa mundong ito po pwedeng unfair, no? Pero ang Diyos po natin ay hindi po. So yun na lang yung parati nating isipin. Pero may exception naman sa sinasabi nating judgment, no? Kunwari, yung mga corrupt na officials, yung mga corrupt na mga tao, or talagang grabe yung oppression nila at saka pang-down sa ibang tao. So, judgment at saka justice naman yan mga kasembreros, no? Right what is right and wrong what is wrong. So, ibang
ibang law or batas ang ang papasok doon mga kasembreros. So sabi dito kapag tayo po ay hindi patas, no, partial tayo, ay we commit sin, na tayo po ay nagkakasala mga kasembreros. At sabi nga dito kapag papatawan tayo ng batas ng Panginoon or ng Holy Bible, ay mga transgressors tayo mga kasembreros. Tayo po ay nagkasala, tayo ay offender, kumaga pa, no? Tayo ay basag or naka-violate sa batas. Imagine a world where everyone is treated with fairness and compassion. Napakaganda sila nito, no? Kung ang lahat ng tao ay hindi naman lahat, pero 95 or 90% ng tao sa mundo ay yung trato ba ay patas, may compassion, siguro talagang without bias and favoritism. Siguro talagang ang ganda, no, ang mundo mga kasembreros. Sabihin mo na kayong gandang mabuhay at kay sarap pabuhay sa mundong ito. This verse reminds us that showing partiality or favoring certain individuals over others is directly at odds with the core commandment of loving our neighbors as ourselves. So when we show partiality, we are essentially putting our own interests or preferences above the well-being of others. So which contradicts the principles of love and empathy that God instructs us to follow. So, kapag hindi po natin nagagawa iyon, ay kasalungat or opposite doon sa utos ng Panginoon mga kasembreros, no? Kagaya na mention natin na one of the greatest commandments ng Panginoon ay you shall love your neighbor as you love yourself. So, in short, ay tayo po ay nagkakasala at saka naka-violate doon sa utos ng Panginoon mga kasembreros. So pero yun effective yun na tawag dito na mindset din mga kasembreros, no, apart from pwede nating isipin na kung si Lord Jesus Christ lang dito, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang mamahalin pa ba niya tayo? Kasi nga sa krus ng Kalbaryo talagang He offered Himself mga kasembreros, no, sa krus na kung saan ay hindi na tayo karapat-dapat no, ang deserving natin at that time talagang judgment na at saka pwede na tayong hatulan ng Panginoon kasi nga wala ng pag-asa ang humanity. Kumaga pa, nung time na hopeless na, nung time na wala ng pag-asa ang mundong ito, ay dumating ang anak ng Messiah at the proper and exact time nga kasama according sa great plan of salvation ng ating Panginoon. Think about a time when you were treated unfairly or when you witnessed someone being discriminated against. How did it make you feel? We can better understand the significance of this verse and the importance of treating all individuals with equality and respect by reflecting on these experiences. So, sa atin ba, naranasan ba natin na yung tayo ay nakaranas ng unfair treatment or tayo po ay naka-witness, nakakita ng unfair na trato mga kasembreros, no, especially sa ating panahon ngayon sa ating gobyerno, talagang talamak ang korupsyon mga kasembreros, no? Yun yung talagang pinaka publicized at pinakasikat ngayon na unfair mga kasembreros na justice na wala pang napapakulong. So yun talaga nakaka-relate tayo mga kasus. And it hurts, no? Talagang nakakainis, nakaka-bad trip, parang sabihin mo, bakit wala pa nakukulong hanggang ngayon? Billion, trillion ang pera mga kasembreros na ninakaw sa ating gobyerno o sa ating mga tao. Ay parang ito na ma-feel mo na napakasakit mga kasembreros, no? Setting aside our own biases and judgments and extending kindness and empathy to everyone we encounter, regardless of their background or circumstances, ultimately requires us to embrace the commandment to love our neighbors as ourselves. So talagang i-embrace or ikapin doon natin talaga mga kasembreros yung commandment na ito. Kasi nga kapag tayo rin ay nagmahal, ibigin din tayo mga kasembreros. James 2:8 verse 9 delves into the fundamental Christian principle of loving one's neighbor and detrimental nature of showing favoritism. So favoritism versus dun sa
loving neighbor, mga kasombrero. So it is a pivotal part of the broader discussion on the interplay between the faith and actions, underscoring the significance of practical Christian living. So, ang phrase dito, nasasabi na royal law found in Scripture encapsulates the commandment to love your neighbor as yourself. So, kagaya na na-mention natin kanina, mga kasombreros, na kumapa royal, ibig sabihin, may emphasis, no? Kumbaga mataas, no? Royal, mga kasombreros, na pag sabing royal king, royal queen, ay magnificent, kumbaga may topmost priority, mga kasombreros. In today's fractured society, James 2 verses 8 to 9 resonates profoundly, advocating for equality and fairness amidst societal divisions. So it beckons believers to introspect, challenging them to confront their biases and treat all individuals with equal measures of love and respect. So yun siya, mga kasombreros, no? Talagang ito po ay relevant sa ating society ngayon. Pero sabi nga natin, kahit mahirap, no, talagang at the end, kapag tayo po ay nanampalataya at sinunod natin ito dahil tayo po ay may Diyos, ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, and then mahal natin ng Panginoon, mga kasombreros, no, ay magtatagumpay po tayo. Kumbaga pa, we are doing this in the side of victory, not in the side of losing, mga kasombreros. So, kung kaya, ang gagawin natin, let's embrace the message of James 2:8-9 and embody love and fairness in our actions towards others, just as we do in our everyday life with our family and colleagues. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Kahit mahirap ay gagawin natin, mga kasos, for the sake of love. Yun lang po sa ating Word of God, no? Apoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, no? Pananampalataya, pag-asa. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasorasen pa. Alam po.